Pleasant day mga kamatinik! Welcome ulit dito sa Math Classroom ni Coach Mike na Easy Math with Coach Mike, where math lessons made easy. Handa na ba kayong malaman at matutunan ang ating aralin para sa araw na ito? Opo, Coach Mike. Handa na po kami. Very good! For today's lesson, aalamin at pag-aaralan natin ang tungkol sa mga odd and even numbers. Okay po, Coach Mike. Sinabihan ng mga magulang ni Gabriel at Cyril na maghating kapatid sila sa mga prutas na pinamili nila. Ano po ba ang ibig sabihin ng salitang hating kapatid, Coach Mike? Ang ibig sabihin ng salitang hating kapatid ay pantay at walang lamangan na hatian. In short, parehong bilang ang meron sila. Okay? Okay po, Coach Mike. Tara, tulungan natin ang magkapatid na bilangin ang mga prutas nila. Tara po, Coach Mike. Let's start with the apples. 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 apples in all. Isunod natin ang mga peras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 peras lahat. Next are the oranges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 oranges in total. At ang huling tumpok ng prutas ay ang mga mangga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siyam lahat ang mga mangga. Yan, nabilang na natin ang mga prutas. Ngayon naman ay tutulungan natin ulit sina Gabriel at Cyril na maghating kapatid sa mga prutas na yan. Let's start again with the apples. 1 for Gabriel, 1 for Cyril. 2 for Gabriel, 2 for Cyril. 3 for Gabriel, 3 for Cyril. There's no more left. And both Gabriel and Cyril have equal number of apples. They have 3 each. Alright? Sunod naman na paghahatian nila ay yung mga peras. 1 kay Gabriel, 1 kay Cyril. 2 kay Gabriel, 2 kay Cyril. 3 kay Gabriel, 3 kay Cyril. Isa na lang ang natira. Kapag binigay natin ito kay Gabriel wala nang isa pa para kay Cyril. Kapag ganun ay hindi na magiging hating kapatid ang hatian. O sige, iwan muna natin yan dyan. Dumako naman tayo sa mga oranges. 1 for Gabriel, 1 for Cyril. Another 1 for Gabriel, another 1 for Cyril. 3 now for Gabriel, 3 now for Cyril. 4 for Gabriel, 4 for Cyril. And there you go. The oranges were divided equally for the both of them. They have 4 oranges each. Let's go to the last fruit, the mangoes. Isa para kay Gabriel, isa para kay Cyril. Isa ulit para kay Gabriel, isa ulit para kay Cyril. Isa pa para kay Gabriel, isa pa din para kay Cyril. Isa pa ulit para kay Gabriel at isa pa din ulit para kay Cyril. May isa pang natira. Hindi natin pwedeng ibigay kay Gabriel yan at hindi din pwedeng iabot kay Cyril. Bakit? Kasi po, Coach Mike, kapag binigay natin yan sa isa man sa magkapatid, hindi na po magiging pantay ang hatian nila. Tama! Very good! Bigyan naman natin ng pansin ang mga pagkakahating kapatid na mga prutas na yan. Yung 6 na mansanas at 8 kahel ay napaghatian ng magkapatid ng sakto, pantay at walang natira. Samantalang yung 7 peras at 9 na mangga ay hindi napaghatian ng maayos. Kasi nga may natirang tig isa pa, di ba? Kumbaga may sobra.
Sa madaling salita, yung bilang na 6 at 8 ay tinatawag na even numbers. Samantalang yung bilang na 7 at 9 ay odd numbers naman ang tawag sa kanila. Ang mga even numbers pala ay mga numero na kapag hinati sa dalawa ay sakto, pantay at walang sasobra. Ang mga odd number naman ay mga numbers na kapag hinati ay hindi sakto. Hindi rin pantay dahil may natitira laging isa. Alright? Gets ba yan? Gets po, Coach Mike. Very good. How about the number 10? Is it an even or an odd number? Coach Mike, even number po ang number 10. Dahil kapag hinati po sa dalawang parte, ay tig-5 iyon at walang matitira. Excellent! Ang bilang na 5, even or odd number? Odd number po. Kasi po, may matitirang isa kapag hinati sa dalawang bahagi. Magaling! Paano naman ang bilang na 4? Even or odd number yan? Panigurado po na even number ang bilang na 4. Kasi po, walang natira nung hinati sa dalawang bahagi. Wonderful! How about this, number 3? Is it an odd or even number? Indeed, it is an odd number po, Coach Mike. Amazing! Ang 2, even or odd number? Sure na sure po, Coach Mike, na even number yan. Kasi po, tig-isa ang parte kapag hinati sa dalawa. Great! And definitely, 1 is an odd number, right? Therefore, we can conclude that a number is an even number if it ends with 0, 2, 4, 6, or 8, while odd numbers end with 1, 3, 5, 7, or 9. Alright? Sige, mag-activity tayo para mas lalo nyong matandaan yan. Tell whether the following numbers are odd or even. Ang unang number natin ay 506. Ang titingnan ay yung ones digit. At 6 iyon. Kaya ang number 506 ay isang even number. Okay? Sige, punta na tayo sa number 2 na 1017. 7 ang last digit niyan, which is an odd number. Hence, the number 1017 is indeed an odd number. Gets ba yun? Our last number is 330. Tandaan na ang huling digit at hindi yung unahan ang titingnan natin. 0 ang huling digit niyan. Kaya ang numerong 330 ay isang even number. Alright? Ganun lang ang gagawin para malaman kung odd or even ang isang numero. That's it mga kamatinik. Diyan na nagtatapos ang ating aralin sa mga odd and even numbers. Sa susunod na video tutorial ay pag-aaralan naman natin ang mga prime and composite numbers. Okay po, Coach Mike. Abangan po namin yan. O sige, asahan ko yan ha. Opo, Coach Mike. I'm sure meron kang natutunan sa video lesson na ito. Kaya pwede mo bang isubscribe ang channel na ito ni Coach Mike? At dapat click all para ma-update ka kaagad-agad kapag may bago nang upload na lesson. Palike at pa-share na din nito para tulad mo ay marami din ang matuto mula dito. Okay? Maraming salamat mga kamatinik. See you all in the next video. Have a good day everyone. Bye-bye. See you later, alligator. God bless. To God be all the glory.